school through a LSB resolution. So ano ang mga mapoproduce na documents dito? Ano ang mga ma-generate na documents? O yun, ano yung mga MOBs nyo? So hihintayin po yung response ng NHCP sa letter request ng local school board. Tapos, yung local school board resolution recommending the renaming of the school or the change of name of the school. Then, procedure number 5, the Sangguniang Bayan will approve the request to rename the school. Okay? I-approve ngayon ni Sangguniang Bayan through an ordinance. At ang MOB po natin dyan ay diyan, an ordinance approving the request for renaming of the school. Ngayon, kapag na-receive na po ninyo ito, yung ordinance na yan, siyempre inform kayo nito or kayo po ay magpa-follow up ng status ito sa LSB. Pag na-receive na po ninyo hanggang dito sa number 5, saka po ninyo ipapadala sa SDO yung mga dokumentong mula sa number 1 hanggang sa number 5. I-attach nyo po yan. Okay? I-endorse nyo. Gagawa kayo ng endorsement letter papunta sa amin o letter, request letter din papunta sa amin requesting renaming of the school. Pag na-receive po namin yon, gagawa kami ng endorsement letter. Of course, duly signed po yon ng school division superintendent. At naka-attach po doon yung mga documents from number 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? Attachment po yun dun sa endorsement letter na aming gagawin. Papunta naman yun sa ako. Pag wala pong attachment, pag kulang, balik. Halimbawa ay wala yung ordinance, ay number 5, balik po sa inyo. Wala itong number 4, balik po sa inyo. Wala po yung number 3. Basta kailangan po ay kompleto po itong mga documents na ito bago namin siya ipadala sa regional office for their approval. Now, let us assume na kumpleto naman yun. So, nandito tayo sa number 6, di po ba? Let us assume na kumpleto naman yun. So, punta na tayo sa number 7. Ipapadala na po natin yung sa regional office. And of course, the regional office acknowledges yung endorsement from the SDO at gagawan po nila ng acknowledgement letter galing sa RO. At any document on the change of name. Ito po ay usually parang special order din ang pinapadala sa atin na kapag approve, ayan, papadala tayo ng special order of or special order for the renaming of the school. At nandun na din yung pangalan ng school sa special order. At may nakalagay din na effectivity date. Kaya po, mga kapatid, habang wala yon, huwag munang magpapalit ng pangalan ng school. Ano po? And then, kung sakaling ma-approve, di marirename na po kayo, laging ilalagay yung former name of the school. For example, Raul Agaran, ayoko pa lang ako, Juan de la Cruz Memorial Integrated School. O, ginawa nyo na integrated na approve siya. O, under that name, yung former name niya, lagi yung ilalagay para ma-identify pa rin po na siya ay yung school na rin pala. May ano po yun ha, may corresponding number of years bago natin tanggalin yung former name of the school. Ano po? May corresponding name o may corresponding number of years bago po siya inaalis doon. Kaya kung mapapansin niyo sa list of our schools, yung mga dating annexed school na officially separated na from the mother school, yun po ay may nakalagay pa rin na formerly. Okay? Kasi yun po ay requirement pa rin. Next, number 8. The regional office informs all concerned offices and attach thereto a copy of the ordinance approving the request for renaming. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Ang required document dito ay any document ang nasa guidelines nila. But most, hindi pala, hindi regular na tawag doon. Ang pinapadala po nilang document ay special order. Special order approving the renaming of the school effective
ganyang school year. Ha? And then, kapag na-receive na po namin yon, ay di, i-inform naman po namin kayo na na-approve na yung inyo. Papaano namin kayo i-inform? Through an endorsement naman from the SBO. At naka-attach po doon yung mga document na nanggaling naman sa RO. Parang wala namang binabawas po doon. Di ba itong documents 1 to 5 na ito ay i-attach ninyo sa pag sinabit nyo sa amin, yan, hanggang dito sa 5. O sasabit nyo sa amin yan bago namin gawa ng endorsement letter, papunta ng RO. Pag natanggap na ng RO yan, i-acknowledge po nila at kung approve, padadala nila tayo ng special order. Pag balik nila sa atin yan, ang alam ko, naka-attach pa din yung mga documents na naka-attach. Ano po, kumpleto pa rin yun. Kaya, pag in-endorse namin sa inyo yun, kumpleto pa rin po rin yung ma-receive yung mga kailangan dokumento. At mga kapatid ko ha, kung kailan lang minention sa endorsement yung effectivity, sa kanyo lang siya gagamitin. Ha? Hindi o halimbawa, for school year 2024-2025 ay meron kayong pending application. O pending pa po, huwag mo nang gamitin yung bagong pangalan. Hintayin ma-approve. And then, pag approve na, saka po gamitin ang bagong pangalan. That's the time na pwede na kayong magbandilyo na ang pangalan ng school ay ganyan, ipaalam sa community that the name of the school has been changed into that name. Para po at least everyone in the community is informed of the renaming of the school. Para hindi mo tataka, bakit ba ganyan ay naging Juan de la Cruz Integrated School na dati naman yun ay dati naman yun ay Barangay Magalang National High School o yung mga ganun. Ano po? Okay? And to celebrate. O dapat yung ipaganyo, i-celebrate yun. Tapos laging sasabihin ang former name of the school. Alright, tapos na po ako sa presentation ng tatlo. Tatlong processes lang po ito, Ma'am ha. Conversion into integrated school, senior high school, implementation, and then the renaming. Why only these 3 public schools processes? Kasi ito kadalasan yung ating nare-receive na application from the field. Kaya po para mabigyan kayo ng guide kung ano yung mga kailangan, ay ito po muna pasamantala yung ating ginawang PA. At in the coming days, probably, we could conduct another technical assistance para naman yung sa ibang processes pa. Like establishment of new school, separation separation of annex to school, at yung iba pa pong public process. Alright? So, at this point, tayo po ay mag-open for why you would like to apply for an integrated school. O sabihin lang ninyo doon yung naging result ng inyong internal assessment or ng inyong survey, ayun na, yun lang. Hindi na po ninyo kailangang lagyan ng recommending approval or approved by ng SDS. Kasi yun po naman ay i-endorse niya eh. I-endorse niya po yun sa regional office. Okay? Next, number 2. Feasibility study. Yan. Ito mga kapatid ang medyo challenging on your part because kahit na very evident na namimit ninyo yung mga conditions yan, kailangan nyo pa rin suportahan yun ng dokumento. At ang dokumentong susuport po doon ay isang feasibility study. At ang feasibility study must contain the following. Ito po, at the very least. Yung mga isinasubmit po nila sa atin na feasibility study ay magkakamuka. Magkakamuka at alam nyo, talagang napapalitan lang actually ay name ng school. At sometimes ay careless pa ang school head. May mga ilang bahagi ng feasibility study na talaga namang pag ini-evaluate ko po ako ay napapangiti dahil pangalan ng ibang school ang naroroon. Ibig sabihin noon, maaaring si school head ay nanghiram doon sa kaibigan niyang school na naging integrated school
para makapag-apply din siya. Ano po, at ako naman ina-acknowledge ko yung effort ng school na gano'n kasi with their desire na ma-apply nga for an integrated school ay gumagawa naman sila ng mga paraan kung papaano mapapabilis yung submission of documents. Kaya lang, ay di ang akin naman pong hiling sa inyo ay titingnan munang maigi. Basahin po munang maigi ano. Dahil baka iba ang describe na school doon sa nahiram na FS. Ano po? Tapos titingnan maigi yung pangalan. Ano ho, tingnan maigi na kasi may ilang beses po ako nakapag-evaluate na tama yung first few pages, yung mga unang pages ay tama. Kaya lang doon sa mga nahuhuling pahina ay mukhang na-overlook po at na-skip na yung pangalan ng ibang school doon ha. But anyway, ang nilalaman ng ating feasibility study ay ang mga sumusunod at the very least ha. So hindi po pwedeng ito'y mawala. So una, justification on the need for conversion. Yan, parang rationale, something like that. Okay, o kaya naman ay background. Okay, o kaya lagyan nyo ng brief introduction. O hindi sa brief introduction po, describe nyo lang yung lugar, yung school. Then, what is the problem? Ano yung gusto yung punuang gap? And then, parang magre-research ka din. And then, yan, lagay nyo yung justification bakit kailangan ma-convert into an integrated school. Bahagi din po noon ng feasibility study yung proposed organizational structure. Ma'am and sir, for a while lang ha, water break lang. Yeah, thank you. So balik po tayo. Um, balik po tayo. Bahagi din ng feasibility study yung proposed organizational structure po ninyo ha. Di syempre, you are applying for an integrated school, isasama na sa proposed org structure yun pong inyong secondary school kung kayo'y elementary. Kung kayo naman po ay high school, ay di siguro more likely pag high school, senior high school implementation na yan. Kasi hindi, parang wala nga ako na-meet na secondary schools na nag-apply for integrated school. Okay? Another one, school environment. Yung school environment po ay internal scanning na, mga kapatid. Parang kayo dito ay nag-analyze. Environmental scanning po ito, at least sa inyong school lang ha. Parang, ang tawag doon, yung ating SWOT analysis. You need to identify what are your strengths, what are the weaknesses, the opportunities and the threats. Parang ganon, environmental scanning. Kung kayo po ay makakapag-Google ng kung ano yung nilalaman ng environmental scanning ay mas mainam kasi wala tayong prescribed template for this. Talagang uwido po ninyo ang ating tinitingnan. At wala naman tayong nire-reject na feasibility study as long as nakikita natin na meron namang nakalagay na environmental scanning report. Okay, next, 2.4, proposed school development plan. Yan. Mga kaibigan, doon sa proposed school development plan ay kalimitang nasasamit ng mga schools ay yun lang SSDP nyo, yung School Site Development Plan. For the purpose of applying for or expanding your school into an integrated school, you need to have another set of school development plan because nire-require po tayo na in the school development plan ay maipakita natin yung mga proposed building to be constructed or yung maipakita from the SDP sa School Site Development Plan, yung buildable space kung saan pwedeng doon itayo yun pong
ating mga classrooms. Kailangan po yun. So, dapat ito pong proposed school development plan is prepared by someone else. Kasi may mga na-encountered din po tayo na basta lang siya mapa ng school. Walang prepared by. So, dapat meron ho. Dapat po meron. Kasi, syempre, dapat there must be someone accountable for a certain document. So, dapat prepared by siya. Strong recommendation namin dyan ay school property office. Sino ba? Sino ba? O basta, there must be someone na dapat nag-prepare noong school development plan and then noted naman ng school head or ng TIC. Ano po, at least 2 people will sign the school development plan. Again ha, for emphasis po, may na-encounter po tayo na walang nakapirma sa school development plan. At yun po yung ibinabalik po natin sa school. Okay? Another one, the proposed budgetary requirements. Ito po ay for 5 years. 5 years po ang proposed budgetary requirement na hinahanap sa atin. So yun naman, bihasa naman po kayo sa, I know really well that you are financially literate in terms of financial management ng school, ay kayang-kaya po ninyong magawa ng mainam yung proposed budgetary requirements for 5 years. At katulad po nung proposed school development plan and other reports contained in the feasibility study, it must be signed by someone else. Dapat ito po ay signed by someone else and then noted by the school head. Okay? Dito pa rin sa criteria number 2, kasali din po dito ang implementation plan. Okay? Sa implementation plan, ito yung mga attachment po niyan. Number 1, yung current and projected enrollment for 5 years by grade level. Bali po dito ay you will start the current year. You will start with the current year and then yung next 5 years, ipoproject po ninyo yung enrollment mo doon. And siyempre, if the school applying for the expansion is an elementary school, ay di dapat po yung magkakaroon siya ng grade 7 doon sa year 1, grade 7 and 8 sa year 2, sa year 3, 7, 8, and 9. Year 4 po ay 7, 8, 9, and 10. And year 5, dapat you have already planned for the implementation of senior high school. Ano po, mga kapatid kong taga-secondary schools po ha, wag po nating intayin na graduate na yung mga bata, saka natin makikita na you need to apply for a senior high school program. Pag may 4th year na po kayo at the start of the school year at meron na kayong grade 10, yun po ay indicator na yon that you need to apply for a senior high school program kung gusto po ninyong may senior high school program kayo. At namimit ninyo yung mga criteria po natin for such a program. Mamaya, tingnan po natin yung mga criteria natin dyan. Next, proposed budgetary requirements for personal services, MOOE, and capital outlay. For 5 years din po yon. And then ito kadalasan yung 3.3, yung operational plan regarding the curriculum and instructional supervision ay I don't know kung bakit talaga magkakatulad yung mga schools eh. Ang operational plan na hinihingi po ng RO kadalasan ay it's a plan. O tama naman yung ginagawa po ng iba. May nakalakip sila na operational plan. However, nire-require po lagi ng regional office na may attachment ng sample class program. At doon po sa sample class program na yon, nandun na ang grade 7. Kasi inaano tayo eh, mag-a-apply ka nga for an integrated school eh, hindi dapat parang pino-force mo na siya na sa class program mo kasali na rin yung programa para sa grade 7. At least, di ba, ang maipakita natin doon ay class program for grade 7. And another one, yung
ano ba 'to, instructional supervision. O dito po para maipakita natin yung ating ito ang ginagawa lang din, ang advice ko lagi kasi wala naman akong ideya at wala naman din sinasabi po ang regional office kung anong particular na instructional plan yun. At least ang sinasabi ko dun sa mga nag-a-apply ay, yung parang supervisory plan ba ninyo, 'di ba sa supervisory plan po ninyo nandodoon yung mga teachers ninyo na gusto niyong i-supervise yung kanilang instruction, hindi po ba? Natatandaan ko nung ako po ay head teacher pa ay parang gano'n. Ano, so ilalagay niyo lang ngayon kung kayo'y elementary ano po, ilalagay niyo lang din ngayon dun sa instructional supervisory plan ninyo yung para sa grade 7. Okay, gano'n. Gano'n lang po. Kasi hinahanapan po tayo ng RO nun, eh. And then, 3.4, school site development plan to include proposed school buildings as needed. Ang dami naman palang SS dito. So, ito na rin po yung aking nabanggit. Then, yan, eto. Mga kapatid, ito mahalaga to ha. Yung certification of excess classroom, tables, chairs, and other resources to be used for the expansion of the school, signed by the school head, duly attested by the superintendent. This is a very significant document or certificate because it will be attested by the SDS. Yung iba sa inyo kasi actually wala namang excess classroom. But because of the desire, yung strong desire, to open secondary curriculum, nag-i-issue na rin ng Certificate of Excess Classroom. Yung mga tables, chairs, and other resources, madali yun eh. Kaya lang, yung excess classrooms, kasi po ay actually sa guidelines ay nire-require siya na i-monitor. Kaya lamang ay sa practice natin hindi siya namo-monitor yung certification po ng school na may excess classroom. But in the implementing guidelines, tinitingnan yon to validate whether or not there is an excess classroom. But anyway, sa certification, di halimbawa po, kayo ay may excess classroom, ilalagay na rin kung ilan ang excess classrooms. Dahil doon po sa evaluation sheet, tinatanong kung ilan ang excess classroom. Kaya sa mga interesadong elementary schools, ano po? Next, inventory of learning resources prepared by the property custodian at validated by the SDO property officer. Yan. O, mga kapatid, um, para maganda, 'di ba, you have the record in your school of the inventory. 'Di ba meron naman kayong record po talaga doon? I-update nyo lang yung date. Halimbawa ay as of December 2023 o kaya as of December 31, 2024. Yun yung updated. O, yun, di nandun lang yung inventory of the learning resources. Isama nyo na din yung mga buildings ninyo. And then, yan po ipapa-validate na kaagad kay Sir George. Bago po isubmit sa record section, itong mga documents na ito, dapat ay validated na or signed na ni planning officer, yung school ID, itong certification, itong inventory of learning resources, dapat signed na din ng ating property officer. Ang kalimitan ng nangyayari, sinasubmit lang si documents sa records na hindi pa sign ng mga ito. Hindi na po kasi namin kaya na kami pa yung magpapasign. So yun po ay inilalambing na namin sa inyo, kaya nga meron tayong mga technical assistants kahit po virtual, yun po kayo na ang magpapasign dito sa mga authorized officials ng DepEd Quezon. In the case of the inventory of learning resources, halimbawang wala po si Sir George, you can actually ask Ma'am Gian if she can sign or if she can validate your resources, o kung hindi naman po ay kay engineer. Pero ang talagang authorized person to do that ay ang ating pong property officer in the person of Sir George Aguila. Next, ito mga kapatid ko, ito ay for criteria number 2 pa lang ha, itong 7 dokumento na ito.
itong 7 documents na ito. Ang pang-anim po yung plantilla natin. Okay, ang ginagawa ng iba, 'di ba you have a copy of your or you have the record of your plantilla, 'di ba po? Kaya lang hindi po siya ang hinihingi ng RO. Ang gusto ng RO ay yung copy ng HR talaga. Kaya in the case of the elementary schools, makapal yung kanilang sipap o ito kung ano man ang basa niyo po diyan dahil yun po kanilang mga items ay hiwa-hiwalay, hindi naman magkakasama in one page only. Ano, there are instances po na magkakahiwalay yung pages ng mga plantilla items ng mga teachers sa elementary. Yun po ang inyong ipo-photocopy. At pag nakumpleto na po yun, of course, kasali din yung sa school head item, saka po ninyo ipapa-certify as true copies dito po sa ating HRM officer or sa ating HRMO. Ulitin ko po ha, ang updated plantilla po na kailangan natin dito ay yung plantilla ng HR po natin na i-xerox niyo yung bawat item ng inyong mga teachers at ipapa-certify true copy sa atin pong HRMO. In the case of the secondary schools, ang secondary schools kasi ay magkakasama sila eh. Ano po, unlike in the elementary na hiwa-hiwalay yung item. Right? Next, number 7, updated status report ng crucial resources. I am not so sure what is the definition of crucial resources. However, doon po sa template ng division evaluation sheet, ang template niya ay merong personal services, may MOOE and capital outlay. Ano po? So I assume na kapag sinabi nating updated status report with regard to existing crucial resources, parang more likely doon lang din iikot sa tatlong accounts na yun. Sa personal services, MOOE, and capital outlay. I'm not sure ano po, pero babalikan po natin yung guidelines na naano doon sa DepEd 40 kasi dinefine naman nila doon kung ano ba yung existing crucial resources. Hindi ko lang po talaga napagtuunan ng pansin nung ginagawa ko to since my interest ay yung documentary requirements talaga. Ano po? Okay? Pero pwede naman po natin silipin yun. Okay, so yun po ha. For criteria number 2, yan, you need to submit these 7 documents. At ito po, iniisa-isa po talaga ito ha. Kasi actually yung FS and feasibility, yung FS and implementation plan, binabasa ko po talaga yan dahil kailangan pong tingnan eh. Kailangan pong tingnan at dahil nga binabasa natin yan, nakikita natin minsan na binenchmark from other school na hindi na napapalitan ng pangalan ng school. Kaya po, i-remind ko lang kayo diyan sa mga bagay na yan. Next, panibagong criterion o criteria. Ito naman ay pag-merging or combination of existing elementary and secondary schools. Huwag na po natin aring pag-usapan ha dahil sabi ko nga sa inyo ay hindi siya nang prosper dito sa DepEd Quezon. There was an attempt pero several times ilang districts yung pinuntahan, ilang district yung kinausap kasi may mga schools naman talaga tayo na bakod ang pagitan pero hindi po siya nag-materialize. So, pagka may nangyaring ganon in the future, ito ang ating criteria. Pero for today's TA, wag na po nating tingnan kasi actually yun din naman ang mga required documents. However, dito po ay combined. So halimbawa, ito ang inventory of learning resources. Parehas na inventory ng learning resources ng dalawang schools. Okay? Updated plantilla ng dalawang school. Pag pinagsasama lang. Okay. Ito, yan. Next criteria or criterion, yung parehas na po ito. Whether
the application is merging or expansion, dire-require po talaga itong mga documents na ito, ha? Una, criteria muna pala. The proposed conversion of the school into integrated school must be supported by the LGU. Yan. Actually, there are cases na LGU ang very aggressive na magkaroon ng integrated school o yung isang elementary school nila ay maging integrated school. Ano po, merong mga mayor po na gano'n na very aggressive. In fact, diretso silang tumatawag sa RO. Ayun naman po ang ayaw natin. Kasi ah, pagrekta sa RO ang query nila para bagang si RO naman ibababa din sa atin, "Oh, tumawag yung mayor niyo, nangungumusta ng ganing application," and so on and so forth. So, dapat alam din namin para makasagot din naman kami. Minsan kasi ay nalalagay kami sa alanganin 'pag wala kaming naisagot kasi hindi nga dumaan sa amin yung query. Okay? So, tingnan natin. Para maipakita natin sa approving authority yung support ng LGU, kailangan nating magpakita ng mga dokumento. So, ano yung mga dokumento na yon? Yan. Unang-una, Sangguniang Bayan Resolution supporting the conversion of schools into an integrated school duly approved by the municipal mayor at sa SB resolution na yun po ay nandun na rin yung proposed name of the school. For example, ito po ay kay Ate Nora. Actually, nag-apply po ang Ma'am Nora ng parang inquiry yung kanya eh. Nag-ano siya na gusto mag-apply ng kanilang school ng integrated school. Ano po? So, bakit ko ba in-example si Ate Nora dito? Kaya basta kailangan natin na sagot. Yan, yung gawa kasi ng proposed name. O halimbawa kinatihan dos siya dati. Tapos, ang gusto nila kapag sila ay maa-approve sa integrated school ay kinatihan integrated school. Yon, indicated na rin siya sa Sangguniang Bayan Resolution. Okay? At dapat po tama ang contents. Noon ha, mga kapatid ko, mahalaga din na yung content ng Sangguniang Bayan Resolution ay tama ha. At saka halimbawa po ay marami kayong schools na gustong magpa-integrate, integrated school. Hindi po pwedeng isa lang ang resolution. Dapat po tigi-tigisa kayo ha. Dapat po ay tigi-tigisa kayo. Nalusutan ako ng isang district natin. Hindi ko napansin na doon sa Sangguniang Bayan Resolution nila ay tatlong schools ba ang naka-mention ay hindi po ina-allow talaga yon. Tatlong applications ang na-receive natin for those three schools. Lahat sila may attachment ng Sangguniang Bayan. Ito naman si ito naman si Karaul ay siyempre yung trust and confidence natin sa bawat isa, ano po, nung nakita ko si Sangguniang Bayan Resolution, hindi ko na binasa masyado yung laman. Naku, pagdating sa RO, nalusutan niya ako. 3 pa lang school. Hindi pwede, binalik po nila. Medyo na-off naman tayo doon. Very obvious, hindi binasa ng nag-evaluate sa SDO. So, since then, talaga pong pag nakita ko yung Sangguniang Bayan Resolution, hinihimay ko talaga. From the title hanggang sa signature at lalong-lalo na po yung content, yung mga whereas ay talagang binabasa ko pong maigi yun at sinisigurado ko na ang laman noon lahat ay tungkol sa support nila dito sa conversion into integrated school. Okay? Bukod pa diyan sa Sangguniang Bayan Resolution, kailanganin din natin mga kapatid ng certification galing sa LGU, signed din siyempre or duly signed din po ng municipal mayor na kung saan binabanggit doon na ang LGU will continue to provide funds for the operations and maintenance for at least 5 years or until such time that such funds are incorporated in the national budget. So, dalawang dokumento ang kailangan nyo pong makuha sa municipal. Actually, tatlo. Meron pa ditong MOA, Memorandum of Agreement. Tingnan natin later. Ano po? So yan, para ma-meet yung criteria na ito na dapat supported tayo ng LGU, kailangan natin itong
mga dokumento na ito, ha? Next. Okay, next po ay designation order. So anong criteria dyan? The school head to be designated to the integrated school must satisfy the DepEd CSC QS of a school head for secondary school. O ano ang nagiging concern natin dito o issue natin? Karamihan sa nag-a-apply ng integrated school ay elementary school. Pero ang sinasabi sa criteria, dapat ay nami-meet ang qualification ng isang secondary school. O ay di mahirap yon. Pag ikaw ay elementary school head, ay pwede ka ba mag-apply? Pwede naman. Okay, binibigyan lang natin ng enough time yung school head para ma-qualify siya sa QS ng isang secondary school. So, probably trainings. Ano po, yung mga ganun. Okay, so ano ang kailangan for this criterion sa number 5? I-issuehan po natin ng designation order yung school head na yon. Okay, ano ginagawa natin dyan? Sometimes, ang PSDS ay meron ng in-issue na designation order na nakasama doon sa mga documents. Mas mainam po yon. Mas mainam po yon na merong designation order na ginawa si PSDS, signed niya, at pwedeng yun na rin ang pirmahan ng SDS. Nevertheless, kung walang nailagay na designation order, ang PSDS, ginagawa naman po namin ng designation order dito sa SDO, yung mga proposed school head. Okay? Ginagawan po namin na as a requirement in DepEd order number ganyan ay dinedesignate si Juan de la Cruz to lead and manage the school while on process ang application for integration. Yon, nilalagyan po natin siya ng gano'n. Okay? Also, to validate the QS or the qualification of the designated school head, kailangan nakalakip ang transcript of records, certificate of relevant training, service record, and civil service eligibility. Duly certified as true copies of the SDO records unit. Ito ang nalilimutan po ha ng iba. Dapat po itong mga ito ay certify nyo as true copies dun po sa SDO. Kaya lang, I doubt, bakit ang TOR ba ay i-certify as true copy ni SDO? Parang hindi, parang school yun eh. But anyway, sige, pwede naman, siguro. Pero alam nyo, I'll be very honest with you ha, mga kapatid. Nung una-una, nung buhay pa yung mga in charge dito, dalawa na po kasi namatay si Sir Danny tsaka si Sir, yung the last one. Ang bait-bait pa naman nung huli kasi pag mga maliliit na problema lang sa papel, naayos na lang niya. Kaya lang, si Sir Romir, di ba namatay na din po. Yung mga pumalit ngayon, napakahihigpit. Lahat po talaga ito ay gusto sundin kung ano yung nasa guidelines, gusto nila ay sunod na sunod yun. Ano po, in fact, 2 application na ang bumalik sa atin dahil lang dito. Ano, sa hindi certified true copy yung trainings, yung eligibility, di ba? So, sundin natin para hindi na lang tumagal at mag-ikot-ikot yung papel. For this criterion also, kailangan i-justify ng SDS yung designation ni school head kung hindi siya qualified doon sa QS prescribed by CSC. Ang nilalagay lang naman natin po doon ay the recommended or the designated school head is given ample time to qualify as secondary school head. Kasi kalimitan nga elementary po ang nag-a-apply di ba? So, since secondary school head ang QS nito, talagang lagi may justification. Ginagawan po naman natin. Then number 4, certification from SDS as to the school assignment of other school or other school head will not be selected in case both schools to be merged are with existing school head. Yun. Kung do sa merging naman,
certification naman ng SDS kung saan mapupunta yung isang school head na hindi mako-consider. Ano po, pero in our case, wala pa tayong nangyari po na ganyan. Dahil nga hindi siya gusto ng mga taga Quezon na yung magkakalapit na elementary at secondary school ay mag-merge into one school. Although we have one. Eh, kaya lang magkahiwalay pa rin eh. Magkahiwalay pa rin sila. They are actually in one compound, maliit na compound sila, pero iba pa rin, hindi pa rin pala siya na ano. Okay? Sige, tuloy natin. O yan, yun lang po mga kaibigan. So itong mga dokumento na ito ay pwede ko po itong i-share sa inyo kung sa mga interesado at mapagnilay-nilayan po ninyo kung in the future ay napapaibig po kayo na um, mag-apply for integrated school. Okay? Yung open forum natin, later na po ha, pagkatapos na po nung presentation natin nung renaming at saka po nung senior high school at mabilis lang naman po yun. Alright, so ako po ay stop sharing muna. Ay mga kaibigan ay ito namang application for the implementation of senior high school program ang ating pong pag-usapan at yung mga documentary requirements po yan. Okay? So, siyempre, ang target clients ko sana dito ay yung mga schools na hindi pa nag implement ng senior high school program sa kanilang schools. Ano po. At marami pa tayong mga schools na wala pong senior high school. So, kung kayo po ay ito yung kaso para po sa inyo ito ha. Sige. Siyempre, dahil nga nag-apply kayo, dapat nasasagot natin yung bawat isang criteria dito. At titingnan natin yung mga bakit ako nagka-picture ulit doon? Dalawa na ako. Sige, bayae po siya. Ayan, ang unang criteria ay katulad din ng isa. The school is listed in the Enhanced Basic Education Information System. So, ang required document po doon ay DepEd School ID certified by the planning officer, katulad din ng kanina. Number 2, there is a need for the junior high school or integrated school to implement senior high school because. So, ito yung mga conditions. Ito po yung mga conditions sa una, ito po dapat ma-meet parehas. Okay? Una, no other school in the division will offer the same track strand within the locality. Okay? Within the locality. Second, there is insufficient number of learners to warrant the implementation of senior high school in the school, there being no other school to accommodate the learners. Nalilito ako dito actually sa mga criteria na to. However, this limitation may be waived where learners seeking admission as a case may be can no longer be accommodated by the existing public secondary schools due to congestion as justified by the SDS. Or may ano pala naman, may exemption. Kung yung mga public schools natin offering senior high school ay masyado ng congested, edi yun, it's a very valid reason for the school to implement senior high school program para hindi na tayo dagdag dun sa mga existing or mga existing senior high schools po natin. Okay? So what are the documentary requirements? Una, request letter for the implementation of the senior high school program addressed to the SDS. O mga kapatida, katulad dun sa conversion kanina, wag na rin pong lalagyan ng approved by Romel C. Bautista. Hindi na po kailangan lagyan ng approve kasi ang nag-a-approve po naman noon ay ang RO. Ini-endorse lang po natin siya sa RO. Okay? Number 2, certification signed by the SDS stating that no public senior high school is offering the same track within the catchment area. O ito naman, bago naman mag-submit ng papeles, ang mga school ay
ito gumagawa na kayo ng internal assessment eh. Ano po, ang tawag baga doon, ng environmental scanning. Tinitingnan na ninyo at may basis na kayo kung bakit ninyo gusto ngang mag-implement ng senior high school. Okay? Another document is the senior high school implementation plan covering 5 years to include the following. Una, ito po ay sa senior high school implementation plan. Yung current and projected enrollment for 5 school years by grade level. Yun. Tapos, proposed budgetary requirements for personnel services, MOOE, and capital outlay. Yan. Number 3, operational plan regarding curriculum and instructional supervision of the proposed senior high school po ariha. Senior high school. Ay, dapat pala, na-present ko yung word copy para na-edit ko. Of the proposed senior high school program. 3.4, school site development plan. Katulad din po nung nabanggit natin kanina, dapat itong SSDP must be prepared by someone else and noted by the school head. Then number 4, for criteria number 2 or criteria number 2, justification signed by the SDS in case the school will offer the same senior high school track. Okay? Minsan po, ito ay nilalagay na lang natin ng not applicable kasi may certification na siya dito na no public senior high schools offering the same track within the catchment area. Yan po. Minsan, dahil meron na nga nitong certification sa number 2, minsan po hindi na natin nilalagyan ng justification dito dahil nga may certification tayo doon. Okay, number 3, the school has adequate facilities, equipment, and other resources to support the operation of a senior high school. O yan. O di para maipakita naman po natin sa approving authority na adequate ang facilities natin and equipment, o ay kailangan natin magpakita ng mga dokumento. So ano-ano po yung mga dokumento na yon? Una, certification signed by the school head, duly attested by the SDS on the excess classroom, tables, chairs, and other resources na gagamitin po natin sa implementation of the senior high school program. Okay? Ito po, very crucial po ito dahil po pag wala tayong excess classroom tapos na-approve, saan ilalagay ang bata? Diga? Sa bagay, knowing naman, acknowledging your very brilliant strategies in terms of itong mga ganitong sitwasyon, alam naman po namin na kaya niyong diskartehan yun. Kaya lang mas mainam na sana na talagang meron. Next, inventory of learning resources, ganun din. Dapat po ito ay updated din. Kung ang latest inventory po ninyo, ang record ninyo ay December 2022, palitan naman ninyo ng kahit malang yung date. Kahit po yung date, basta maipakita lang natin na siya ay updated. Kasi syempre, we are applying para sa susunod na school year, pero yung inventory ipinapakita natin ay last 5 years na. So parang baka po yun ay hindi na fit dito sa kasalukuyang sitwasyon. Ano po? Okay? So yun. And also, the inventory of learning resources must be validated by our SDO property officer. Ano po, si Kuya George po yun. So mga mama, ulitin ko uli ha, bago i-submit sa record section,
Ang mga dokumentong ito ay dapat po yung mga authorized signatories like yung HRM natin tsaka ito pong SDO property officer natin ay na-sign na yung mga documents na ipapasa inyo. Ano kasi, pag po ito yung umakyat sa amin na wala pang pirma yon, hindi na po namin napapapirmahan yon. Pag ito po yung nakalusot at na-endorse natin sa RO at na-check nila walang pirma, babalik din po yun. Ano kasi sa aming end, hindi na ho natin kayang kami ang magpapapirma for this. Ha? Kaya make sure po na pirmado na ng Kuya George yung inventory of learning resources at certified na po ng Ma'am Weni yung ating updated plantilla. Ano po? Yun kung ito sa high school ito yung madali dahil magkakasama ang lahat ng item ng high school in one page lang or sometimes 2 pages or multiple pages pag marami-raming teachers. At least magkasunod na page lang po 'yon or pages, ha? So, ipo-photocopy po 'yon. Pag na-photocopy, papa-certify po kay Ma'am Weni at 'yon, saka po i-submit sa record section, ha? Hindi na po namin 'yan nagagawang kami pa ang magpapirma. Basta ang ititira lang po ninyong papirmahan diyan ay ang SDS kasi pagpapapirma po namin ng endorsement sa kanya, lahat na po 'yon pinipirmahan nila at nilalagyan namin ng label na, pirmahin niyo ng Sir Romel. Okey? O yan, next po, dito pa rin sa number 3 criterion. Para maipakita that we have adequate facilities, kailangan natin ng updated status report of your school's existing crucial resources. May mga misspelled words po dyan, wag nyo na po munang pansinin, tatama na lang natin dun sa kopya. Yan. Next. Criterion number 4. Dahil kayo po ay nag-a-apply for the implementation of senior high school, dapat po kayo ay may available space or site for at least 4 classrooms, whether with existing classrooms considered as excess or the classrooms are still for construction. The classrooms built or to be built must be based on the standards stipulated in DepEd Educational Facilities Manual. O dapat 7 meters by 9 meters ang dimension noon. Okay? To support this criterion, you need to submit a map, preferably drawn to scale, showing the vacant lot where the proposed senior high school classrooms or school buildings will be constructed, duly certified by the municipal engineer. Ano po? May mga nakikita ako, ma-share ko lang sa inyo, mga ma'am and sir. May mga nasubmit kami na ang map nila ay talagang map, Google Map. Ano po, kaya lamang, ay di nakaturo doon sa map na yon kung alin yung sa school. And then, sinusuportahan nila nung school site development plan na merong drawing naman na yung mga buildable space. O nakakalusot po yon. Nakakalusot po sa RO yung gano'n. Kasi tinatanong ko sa kanila, anong map ba ang kailangang i-submit ng mga schools na nag-a-apply? Wala din naman po silang kaya siguro ina-acknowledge na nila yung gano'n. Kasi one time, ang padala lang namin ay map na yun nga, Google Map siya na andun ang pangalan ng school, naka-arrow naman. Kaya lang ang aming mistake was, hindi namin nilagyan ng attachment ng
school site development plan. So hindi nga naman makikita where on that map yung buildable space for classrooms na ilalagay. O kaya naman nakatayo na classrooms ha. So kung sakali pong ganun din ang inyong gagawin, pwede naman. Suportahan nyo lang ng school site development plan na certified by the municipal engineer. Alright? Okay, next. Next criterion, number 5. The proposed senior high school must have the following minimum enrollment for the first 2 years of operation. Yan. Ito ang hindi masyadong napapagtuunan ng pansin ng mga school head natin. Ano po? Yung required number of enrollment sa opening ng senior high school. Okay? So kung ang classification ng inyong school ay rural, yan. O minimum of 240. Pag rural, ulitin ko po ha, parang nalito ako noon. Kapag ang classification ng school nyo ay urban, ito po, minimum of 240 enrollment, tapos 2 tracks. Kapag rural naman, minimum of 160 at isang track. Kapag remote naman ay 80, isang track din. At preferably, yung track na yon ay general academic strand o yung GAS natin. However, sabi dyan, if the minimum enrollments and or the number of tracks are not satisfied, justification by the SDS on the need to implement the senior high school program is necessary. And that statement leads to this number 2 requirement. Ano po? Yan. Okay? Pero, ang mga requirement po sa atin, ang mga documentary requirements for this criterion ay ito. Hihingi po tayo, i-assure natin na meron tayong list of prospective enrollees in the senior high school per track and strand, indicating their names, LRNs where applicable, ages, addresses, school names, and DepEd school ID where they are currently or previously enrolled. So, minsan po ay ang nilalagay lang ng mga school head ay kulang, wala yung DepEd school ID. Naku, nababalik po ng RO mga kaibigan ha. So, kailangan dun sa list of your prospective enrollees in a senior high school ay una, by track. Ikalawa, dapat kumpleto ito. May pangalan, may LRN, may edad ng bata, kanilang address, pangalan ng school, kung saan sila nag-aaral, at school ID. Na. Tapos, in the event na hindi natin ma-meet itong mga minimum enrollment number, yan, i-justify po yan ng SDS. At ang ginagawa ng school head dyan, nilagyan nila, sila na yung gumagawa ng justification at papipirmahan na lang po natin dito sa SDS. Ngayon, pag na-overlook at nai-skip po ito ng school head, nalagyan ng justification, kami na po ang gumagawa. Pero hindi ko naman ini-encourage na kami na ang pagawin. Mas mainam pong kayong gumawa para at least sa checklist siya ay mamarkahan natin ng check at lalagyan na lang natin ng marka na for signature ng superintendent. Okay? O next po, number 6, criterion. Yan. Ano yung criterion natin? The tracks and strands to be offered must be aligned with the local development plans, industries, and learners' interests and preferences. O para maipakita natin that the track that we are applying ay aligned with the local development plans, ay hihingi po tayo, kailangan natin pakitaan sila ng dokumento. At ang mga dokumentong yun ay ang mga sumusunod. O yan. Una, list of establishments and industries in the community attested by DTI, Department of Labor and Employment, or the Municipal Planning Officer, o either of the three either of the three offices ang pwedeng mag-certify noon. Sharing, may mga instances po na nare-receive namin, you have the list
okay naman. Okay naman. You have the list of establishments and industries in the community. The problem is, Diyos ko Lord, sobrang liliit po. Kailangan natin na magnifying glass to read kung ano yung mga establishments na yon. Wag naman po ganon. Napakaliliit po. Hayaan yung dumami ang pages, basta readable. Kasi ang possible action doon ibalik sa inyo kasi hindi mabasa. Malay baga ng titingin doon kung yun ay talaga mga establishments nga hindi na mabasa po. And another one, hindi po attested nitong mga nabanggit na opisina. Kaya talagang sa level ko pa lang, sa SDO pa lang ho, ibinabalik ko na yan kapag hindi attested itong mga nabanggit na opisina dito. Ano, yung DTI, yung DOLE, at saka po nung planning, municipal planning officer. Oh, that's the easiest one. Humingi kayo sa municipal planning development office ng list of establishment and industries in the community at siya na din ang mag-certify no. Kaya lang hindi po pwedeng walang attestation itong mga nabanggit na opisinang ito ha. Next, para maipakita rin ang alignment ng tracks and strands na i-offer ng school na nag-a-apply ng senior high school, kailangan nating i-certify yon. So, kailangan po natin mag-secure ng certification sa SDS na yung mga tracks na i-offer po natin are aligned with the local development plans. O, kayo na rin po ang gagawa ng certification. Simple statement lang naman. This is to certify that the senior high school strand or track to be offered in this school is or are aligned with the local development plans. As evident in the list of yan, ganyan. O simpleng statement lang po. Tapos, Romel C. Bautista, Seso 5, Schools Division Superintendent. O pag yung pinakita ko, checkan ko sa checklist. Tapos, lalagyan ko lang ng remarks na for signature of the SDS. Pero pag hindi ko nakita yon, i-X ko po yon. Ano? Minsan alam nyo, itong si Sir, makakulit din. Pwede namang niyang ipagawa, ini-X pa niya. Ini-X ko po siya, mga kapatid, pag maraming kulang, pag maraming i-comply yung school. Pero pagka ito lang, yung mga certification lang, ako naman po syempre, ako naman ay very, ang tawag sa ganun, very considerate naman sa inyo. Pagka mga kulang lang po ay certification na ang Sir Romel ang pipirma, dito ko na po ginagawa sa opisina. Pero apart from that, halimbawa meron pang ibang mga documents which are lacking at merong mga deficiencies na i-comply kayo, that's the time na kino-cross out ko din yung mga certificate nang sa ganun po ay kayo na din yung gumawa since babalik naman sa inyo yung papeles. Ano po? Pero again ito po ay sinishare ko sa inyo na kung ang mga na-skip lang ay certification to be signed by the SDS, ako na po ang gumagawa noon para hindi na ho babalik sa inyo ang papeles. Okay? Next, number 7. Hindi pa pala. Sa 6 pa rin, mga kaibigan ha. Sa alignment pa rin ng local development plan sa iyo offer ninyo na senior high school track or strand. Another documentary requirement po dyan ay result of internal assessment or surveys. Yan, mga ma'am and sir ha, ito ay sharing uli sa inyo. Merong mga ilan na nagsasubmit na may title, internal assessment survey, pero nakalagay lang naman doon yung result na hindi ho po pwede yung kailangan makita din mismo kung anong sinurvey ninyo. Kasi nakalagay lang doon ay di yun nga, internal assessment survey, conclusion. It is therefore conclude that there are 40 students who want to apply for GAS. Anong basis po doon? So, dapat naka-attach yung survey. Hindi po pwedeng yung ano lang, yung conclusion part lang ng survey ang naroon. Dapat the entire survey ay kasama din, ha? Para ma-check man lang namin ano mga sinurvey ninyo. Baka mamaya naman ay surveyan lang yon. So, dapat po makita natin yon, ha?
And number 5, list of tracks and strands to be offered. Duly signed by the RD, SDS, planning officer, and the school head. O mga kapatid ko ha, wala po diyang or. Di ba ga? Ang sabi ay and. Anong understanding po natin doon? So dapat these names or these officials must sign the document. Kaya lang, iniisip ko naman, kailangan ay sa bagay, o sundin na lang natin yung document. Dahil mga bago po ang evaluators ng RO, the latest po ay Sir Jeffrey, ang may hawak ngayon ng public school processes. Napakabata pa at syempre alam niyo naman pagbago at pagbata ay syempre ideal pa yon, mahigpit. Actually, may dalaw siyang binigay sa akin na naisip ko kung si Sir Romir pa rin yung may hawak nun, sa simpleng deficiency nung dokumento, good na yon, goods na. Eh, syempre, bago po, edi medyo mahigpit. Ano po? So, yan ha. Tsaka ito pala, may isa pang condition dito. May nakita ho ako na list of tracks. Ang inilagay niya ay gas, UMS, STEM, TVL, may ICT pa. Nakikita ko naman, ang gusto lang i-offer ay UMS. Ano po, kasi nasa request letter yun eh. UMS. Eh, dito po sa list of track, and strand to be offered, hindi nyo na lamang kung UMS, hindi nyo nababaybayin pa yung ibang strand ng senior high school. Kung ano lang po yung i-offer ninyo, yun lamang ang ilalagay. However, kung multiple tracks po yun or strands, ay di saka. Halimbawa ay STEM o kaya ay UMS, parehas yung yung dalawang yun. Pero huwag niyo nang baybayin pa yung ibang available na kung ano lang yung i-offer po ninyo. Ha? Ayun po, pag nabasa ko siya, reject na po kaagad sa akin yun na. Kasi hindi magandang ang dokumento ay ganoon na nag-a-apply ng senior high school. Ibig sabihin ay hindi ka sharp in terms of providing the documentary requirement. Kasi ang hinihingi lang sa iyo ay list of track and strands to be offered. Ay nilista mo ang lahat. Ibig sabihin noon ay, ito ay careless o baka hindi ma-approve. Maging maingat po. Magbasa po lagi. Ha? Okay, next, number 7. Siyempre, senior high school po itong ina-apply ninyo. There must always be partners who are willing, to support the implementation of the senior high school program. Okay? Ang criterion natin, there are willing and able partners to provide sufficient venues for work immersion for the senior high school learners. Yan. Ang senior high school po natin ay merong work immersion. Di ba? So, dapat ay readily available ang ating mga partners to accommodate our senior high school learners for their work immersion program. So para maipakita po natin yon sa regional office at para ma-approve po ang ating application, dapat meron po tayong MOA. Memorandum of Agreement between the SDS. Mga kapatid ko ha, SDS and the partner entity, not the school head. Nung una po kasi kay Sir Romir, sabi ko sa kanya, Sir Romir, hindi ba pwede na in behalf of the SDS ay school head na ang pumirma sa MOA para hindi na iikot si MOA from the school to SDO then pabalik ulit sa school kasi minsan ang SDS naman syempre minsan may other official business din na ina-attendan so hindi available. So para ma-facilitate lang swiftly para ma-expedite lang yung submission of documents sa regional office, pwedeng yung school head. And yun ang naging usapan namin dati. At nakakalusot naman dahil nga siya nag-evaluate dun sa RO o kahit principal lang ang nakasign sa MOA, ay tanggalin natin yung lang.
Ano po, kahit po principal ang naka-assign sa MOA at saka yung partner entity nila for the work immersion plan ay nagkakaigi. But now, dito po sa bago, may binalik siyang isa sa atin dahil ang naka-assign sa MOA ay principal at sabi ko sa kanya, siyempre, minention ko na yun yung agreement namin previously, yung huling in charge. Sabi niya, ay sir, very strict po tayo kung ano nasa guidelines. Dapat SDS po. So, dapat po yung SDS. So, pinapalitan po yung MOA. So, sa inyo po, sa mga susunod na mag-a-apply for senior high school program, ay ang MOA po ninyo ay dapat, bago kayo magsabi ng documents, ay pirmahan na po ninyo sa SDS at napanotaryuhan na. Hindi rin nila tinatanggap ng walang notaryo. So, ang gagawin, draft the MOA. May sample MOA naman po doon sa separate DepEd order para sa work immersion ng mga senior high school. O tingnan nyo lang doon kung anong partner yung katulad sa inyo, then i-type nyo lang yung MOA. Pag na-type na, papipirmahan po sa SDS or pwedeng SDS muna o partner entity, pwede rin namang partner entity to SDS. Kapag napirmahan na po yun, parehas both parties have already signed the MOA, saka lang po ipanotaryo. Kasi minsan, ang nangyayari po ay wala pang pirma ng SDS, notaryado na. Minsan po dinidecline ng Sir Romel. So gagawin nyo, secure nyo muna yung pirma ng SDS sa po ng partner entity. Ito po, iiwan ko sa inyo yung responsibility ng pagpapapirma sa SDS ito. Di ba, nabanggit ko kanina na kapag ang mga kulang lang ay certification for the signature at isa-sign ng SDS ay ginagawan ko na ng paraan. Pero dito po ay mas mainam po na kayo na papirmahan nyo muna yung MOA then saka ipanotaryo. And also, kailangan nyo din pong mag-submit ng immersion deployment plan. O mga kaibigan ko, ano po ay plan? Dapat, at saka ang ilalabas nyo ang mga bata ilalabas nyo ang mga bata for work immersion. Dapat naman ho comprehensive ito. May mga specific objectives, may target place, may mga strategies kayo at ano yung monitoring and evaluation mechanism po ninyo. May nakita ako na narrative naman ang immersion deployment plan ay hindi po pwedeng ganoon. Dapat po ito ay may dapat in tabular form o kaya ay may matrix po na yun nga, the very least dapat na ng objectives, dapat na ng timeline, dapat na andoon ang responsible person, sino yung magmo-monitor at may monitoring and evaluation mechanism tayong ilalapat. Hindi kasi pwedeng basta lang natin naalpasan yung mga bata at i-endorse. Dapat ito ay periodically ay minomonitor po natin kung ano na yung progress. Although ito ay, if I'm not mistaken, ay 10 days lang naman ang immersion ng mga bata. Despite that, dapat may planong maigi. Ano po? So, hindi po ito narrative form yung immersion deployment plan. Dapat po ito ay meron talaga kayong matrix for this. Okay? Ito po, dalawang dokumento po ang ipapakita natin para makita natin that there are partners willing and able to accommodate our senior high school learners for their work immersion. Okay? Next criterion, and this is the last, para sa senior high school, yan, kailangan po yung implementation of senior high school is supported by the LGU. At para maipakita natin na supported ito ng LGU, kailangan natin ng Sangguniang Bayan Resolution na kung saan pinapakita nila yung support po nila for the implementation of the senior high school program. And also, doon sa SB resolution ay ilalagay na din kung ano ang proposed name ng school. Ano po? Kung ano ang proposed name ng school. Tapos, lalagyan na din ng certification of support. Yung parang sa integrated school po kanina. O, yan lang po.
There are 8 criteria para sa implementation of senior high school program. Pero ang documents po natin na kailangan ay for criterion number 1, isa. For criterion number 2 ay 4, so 5 na siya. For number 3 ay 4 uli, 9. For number 4 ay isa, so 10. For number 5 ay 2, 12. For number 6 ay 4, so 16. Sa 7 ay 2, 17, 18. At sa kahuli-hulihan ay isa. So 20 documents po yan. Kung kayo po ay interested to apply for the implementation of senior high school program, mas mainam po na sumangguni kayo sa akin so that mabigyan ko kayo ng ito at ma-evaluate po natin ng mainam. Mas maigi, mag-submit nga muna kayo ng soft copy so that I can view yung mga documents ninyo at matiin ko kayo ng tama. Ano po? Okay? So yan po sa senior high school program. Ngayon, ah, puntahan naman natin